Ang una ay magpagupit ka. At ang topic nga po pala natin ngayon dahil may nag-message sa akin, ang pangalan niya ay si Reyes Jan Saldivar ng Caloocan City. Shout out sa iyo, Katomodachi. At ang tanong niya ay, Kuya, paano ka nga po pala nakapasa sa interview papunta sa Japan? Kuya, advice naman po kasi malapit na po kasi yung interview ko. Una sa lahat ay salamat sa iyong katanungan. Hindi po ako professional. Ang sasabihin ko sa iyo ay experience ko lamang bago pa ako dito nakapunta sa Japan. Maaari ito ay maging epektibo sa akin pero sa iba hindi. Huwag na natin patagalin pa. Ito, bibigyan kita ng tips para makapasa ka sa interview. Ito ang una. Una ay magpagupit ka. Kailangan magpagupit ka ng maayos, yung maaliwalas siyang tignan. Kung mahaba yung buhok mo, magpagupit ka. Hindi naman kalbo importante malinis at maaliwalas lang sa nag-i-interview sa'yo na hapon. Ang pangalawa naman ay habang ini-interview ka at nagpapakilala, kailangang malakas yung boses mo. Doon kasi makukuha agad nila yung atensyon mo. Kapag malakas yung boses mo, kailangang marinig nila yung sasabihin mo kahit hindi ka nila naiintindihan. Tip number 3 ko naman sa'yo ay kailangan tugma yung biodata mo o yung resume mo. Dahil dadalhin yun dito sa Japan, translate nila lahat yun in Japanese language para maintindihan nila kung ano nakasulat nga ba sa biodata mo o resume mo. Kailangan sabihin mo sa kanila yung katotohanan kung ano nga ba yung nilagay mo doon sa resume. Kung ano yung experience mo, ilang taong ka na nagtatrabaho, kung ano yung mga kakayahan mo o yung skill mo. Kailangan yung mga nakasulat doon ay yun lamang yung sasabihin mo. Wag na wag kang magsisinungaling dahil malalaman nila kung totoo nga ba yung sinasabi mo o hindi. Ayaw ng mga Hapon ng mga sinungaling, kaya kung ano man ang nakalagay sa resume mo o biodata mo ay yun lamang ang sasabihin mo. At ang pang-apat ko namang tip sa'yo, tip number 4 ay kailangan meron kang alam na 5 positive na ugali mo at saka 5 negative na pag-uugali mo. Katulad na lang ng positive, bibigyan kita ng tip. Ano bang positive? Masipag ako. Mabilis akong magtrabaho. Bibigyan naman kita ng negative. Tahimik ako, hindi ako pala kaibigan. At saka mahiyain ako. Kailangan 5. Hindi mo alam na baka sinabi na yun ng mga kasama mo. Kaya maganda na meron kang reserba kahit 5 positive na pag-uugali at saka 5 negatibong pag-uugali. Pinakahuling tip number 5 ko para sa'yo kung bakit nga ba gusto mong magtrabaho dito sa Japan para makuha mo yung loob nila. Ano ba yung mga pangarap mo? Gusto mo bang magkaroon ng bahay, magkaroon ng business, or gusto mong makatulong sa mga magulang mo? Marami naman magagandang pwedeng sabihin pero nasa sayo na yun kung anong gusto mong sabihin para makuha mo yung loob nila o kaya yung attention nila. At sana nga ay may natutunan ka. Hanggang doon na lang tayo. Una ay magpagupit ka. Ang pangalawa ay kailangan malakas yung boses mo kapag nagpapakilala ka o kausap mo yung Hapon. At ang pangatlo naman ay kailangan totoo yung mga sinasabi mo sa mga resume na pinaglalagay mo o sa biodata, kung ano mang mga pinaglalagay mo doon. Kailangan di ka nagsisinungaling. At ang pang-apat ay 5 positibong pag-uugali at 5 negatibong pag-uugali. At ang pang-5 ay kung bakit nga ba gusto mong magtrabaho dito sa Japan. At sana ay may natutunan ka sa video na to. Salamat sa iyong katanungan, Katomodachi, at sana ay matanggap ka sa interview. God bless. Hanggang doon na lamang tayo. Yeah. Peace.